Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon September 18, 2025 alas 8:33 dito sa Pilipinas mga kapatid, at ang topic na pag-uusapan ay patutunayan na Diyos si Jesus mga kapatid. So affirmative natin si Brother Samuel Tahuda ng MCGU, at negative naman si Pastor Jeff T. Orieta ng Prophetic Advent Movement ba bro, or ministry? Ministry at saka movement, okay. Okay. So, ang ating setup ng debate, yung 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating set rules mga kapatid, rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot, at pag 5 seconds na hindi nagsasalita, next question ko na yan. Rule number 2, kung close-ended ang question, dapat ang unang lalabas sa bibig nyo ay yung pagpipilian bago kayo magpaliwanag ng 20 seconds. At pwedeng ulitin ng moderator yung sagot nyo to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. So kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon sa pagpipilian niya ang sagot niya, pwede siyang gumamit ng 10 seconds explanation rule natin sa pagsagot. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung for example, meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun, or kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay ng talata. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa nilatag na katunggali, at kung sinasabi niya sa first cross na hindi ko pa nilatag yan,
yung automatic next question ko yan. No objection dyan. At sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, parusa sa 2 warning. 2 warning galing sa akin. May disiplina, 1 minute minus time. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, hindi din pinapahintulutan ang pagmumura. Pero labas doon gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, pinapayagan ko pa yung mabanggit. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko ay kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig ay hindi ko papahintulutang maitanong. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect ang ating mga debater. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihan na magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa debate na ito, sa binanggit ko. Rule number 13, liability disclaimer ko, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira lang ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate natin ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Bro, sumasang-ayon ako bilang affirmative. Okay, at ang ating negative pa. Sangayon bro, sangayon. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Yes, magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa ating live at sa mga makapanood pa ng live na ito. Ako po si Samuel Tahodan ng MCGO o Members of the Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala ng ating Panginoong Kristo, siya po ay Diyos. At yan po ang ating patutunayan sa gabi pong ito. Salamat. Okay, at dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Yan, muli, magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng mga taga-subaybay. Muli, ang inyo pong malit na lingkod, Brother Jeffrey Orita. Tayo po ay apologies ng Prophetic Advent Movement at gayon din ng Church of God Revival of All Nations. Bali, 2 pong ministry ang ating pong hinahawakan. At tayo po tatayo sa gabing ito para patunayan o tibagin. No? Ibig sabihin, opposite tayo sa paniniwala ng ating mga katunggali. Alam nyo naman yan. Yan naman talaga stand natin lagi. Ano? Papakita natin bakit tutulan natin ang pagka-Diyos ni Jesus. No? Hindi siya Diyos. So yan, abangan nyo po kung ano yung mga reasons. Bibigyan natin ng mga magandang reasoning at makabuluhan, informative, para naman sa kapakinabangan po ng lahat. At sana hindi ito ang una tuloy na pagtatagpo namin ni Pastor Sam. Ito po ay walang personalan. Kapatid, sana ang lahat ng mga tagapanood ay may mapulot at matutunan sa gabing ito. Yun lang. God bless. Good luck sa ating dalawa. Okay, mga kapatid. So simulan na natin ang ating debate. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede kayong mag-share mga kapatid sa ating live streaming at pwede din kayong mag-tag mga kapatid ng inyong mga friends para mas madami pa ang makapanood ng debate na ito. So mga kapatid, ulit ang ating topic ay patutunayan ko na Diyos si Jesus. At before ko bigyan si Sam ng 10 minutes, i-prepare ko lang yung aking wait lang mga kapatid ha. Kasi mag-represent si Brother Sam. Okay, wait lang. Okay, Brother Sam. Okay, salamat Mr. Moderator. Okay, sa gabi pong ito ay patutunayan po natin gamit ang Biblia ng ating Panginoong Kristo ay isa pong Diyos. So, unang punto na dapat nating alamin sa Biblia, ano ba ang tawag sa Biblia doon sa mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos? No? Para maalaman natin kung lapat ba kay Kristo
natawagin natin siyang Diyos. So alamin po natin, ano ba sinasabi ng Biblia sa mga taong tumanggap ng salita ng Diyos? Dito po sa isang talata sa Juan, Kabanata 10, 34 hanggang 35, ay ganito po ang sinasabi. John 10:34. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So, maliwanag po dito, sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, na yun po palang mga tumanggap ng salita ng Diyos, ay tinatawag po na Diyos. So, yan po yung isang punto na sinasabi ng Biblia na dapat po nating maalaman. Kung sino man yung tumanggap ng salita ng Diyos, ang sabi dito, sila po ay tinatawag na Diyos. Ngayon, ang atin po bang Panginoong Hesukristo, siya po ba ay tumanggap ng salita ng Diyos mula sa Ama? Sabi niya dito sa John 8:40, ganito naman ang kanyang sinasabi. Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo ay nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito hindi ginawa ni Abraham. So ang ating Panginoong Hesukristo pala, sabi niya, nagsasaysa siya ng katotohanan na narinig niya mula sa Diyos. So ibig sabihin, siya po talaga ay tumanggap ng salita mula sa Diyos. At ito'y nag-umpisa, or ito'y siya ay tumatanggap na maging sa panahon pa lamang ni Abraham. Diba nasabi niya, ito hindi ginawa ni Abraham. So noon pa lang pala, ay tumatanggap na siya ng salita mula sa Diyos Ama. At kaya sabi niya, dito sa John 12:49, ganito naman ang kanyang sinasabi. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So maliwanag po dito sa mga talatang ginamit natin, wala pong pagdududa na ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ay tumanggap ng salita ng Diyos. So gaya po ng binasa natin kanina sa John 10:34, ang mga tumatanggap ng salita ng Diyos, ang sabi, sila po ay tinatawag na Diyos. So yan po yung unang punto na dapat makita ng ating mga taga-subaybay po ngayon. Pangalawa po, no? Si Kristo po ba, kailan po ba ang kanyang pag-umpisa? Kailan po ba ang kanyang pag-iral? Kasi meron siyang binabanggit kanina na sa panahon pa lang ni Abraham, ay nandoon na pala, nakakarinig na siya ng masalita mula sa Diyos at hindi nagalit si Abraham sa kanya. So ngayon, aalamin natin, si Kristo po ba ay existido na mula pa ng panahon ng una? So alamin po natin, dito po sa John 17:5, si Kristo din po ang nagsasabi dito at hindi ibang tao. Sabi niya, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian, aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So si Kristo po pala ay meron na siyang tinanggap, meron na po siyang kaluwalhatian o ranggo noon pang una bago nagkaroon ng sanlibutan. So ibig sabihin po, siya ay na po talaga, kumbaga existido na, siya ay nandoon na sa panahon pa lang noong umpisa at sa katunayan, sabi niya, meron na siyang kaluwalhatiang tinanggap. So ngayon, kung siya existido na, ano naman ang kanyang kalagayan doon? At ano siya? Sabi niya dito sa isang talata, sa John 18:36, ganito naman ang sinasabi ni Kristo. Sabi niya, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudiyo, ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi irito. So dito maliwanag na ang ating Panginoong Hesukristo, mula pa pala noon, siya ay nagkahari na. No, bago pa man matatag ang sanglibutan, dahil sabi na mayroon na siyang kaluwalhatian noon pa man, siya pala doon ay isang hari. 'Di ba? At doon sa kahariang iyon ay meron siyang mga sinabi niya, meron siyang mga servants o mga alipin. Di po ba? So meron na siyang mga pagmamay-aring, mga servants, bago pa man siya nagkatawang tao dito sa lupa. Kaya tiyak na tiyak po tayo mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo na siya po talaga ay existido na mula pa noong una, hindi lamang sa panahon ni Maria. So yan, isa po yung katangian na nagpapatunay na siya po ay Diyos. Ito po, pangatlong punto ng ating tatalakayin. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ay sinasamba.
So alam naman po natin na pagka Biblia ang pag-uusapan, ang ipinag-uutos na dapat sambahin ay Diyos. So tingnan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo po ba, mayroon bang inutos na sambahin siya? Sabi po dito sa isang talata sa Hebreo 1:6, ganito ang ating mababasa. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So ang atin po palang Panginoong Hesukristo ay sinasamba. Di po ba? At saka, yung mga anghel pinapasamba sa kanya, paano pa kaya yung mga tao? Dapat rin ba siyang sambahin ng mga tao? Ito, basahin natin sa isang talata. Sa Lucas 24:52, kung siya ba'y sinasamba ng kanyang mga alagad noong una. Ito sabi, Lucas 24:52, at siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. So ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay umakyat na sa langit. So si Kristo pala, pagkaakyat niya sa langit, ang ginawa ng mga alagad noong una, siya ay sinamba nila. Na ang ginamit po niyan sa Greek original ay proskineo. Na yan din po yung ginagamit naman po sa Diyos Ama. Kaya kung ano man yung ginagawa nila sa Diyos Ama na pagsamba, ay ginagawa din po nila yan sa anak. Kaya yan po ay talagang nagpapatunay na Diyos po siya. At ang kanyang pagka-Diyos ay hindi lamang dito sa sanglibutan, kundi maging sa saan mang dako, no? Saan mang dako, siya po ay kinikilala na Diyos. Ito po sabi sa isang talata, no? Dito sa Filipos 2:10, aalamin natin kung yun bang mga sumasamba kay Kristo, mga alagad lang ba niya na mga nandito sa lupa lang o maging nasa ibang dimension. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. So dito sa 2:10 niliwanag sinabi ng ating apostol na si San Pablo na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay luluhuran ng lahat ng nilalang nasaan ka man, ikaw man ay nasa langit, ikaw man ay nasa lupa o nasa ilalim ng lupa, ikay luluhod sa Kanya. Pagpapatunay lamang yon na siya ay Diyos. Na Diyos na nung una pa ay nagkahari na at pumasok lang dito sa sanlibutan dahil nagkatawang tao para makapangaral ng personal sa mga tao. So, bakit nga ba nagkaroon ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin natin dito sa Hebreo 10:5, ganito ang sinasabi ni San Pablo. Sabi niya dito, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hay na't handog hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So ang atin po palang Panginoong Hesukristo ay hindi siya dito sa sanglibutan nag-umpisa katulad ng ating pinapatunayan kanina, kundi siya ay pumasok lamang dito sa sanlibutan. Kaya kung siya ay pumasok lamang dito sa sanglibutan, ibig sabihin, hindi dito nag-umpisa ang kanyang pag-iral. Di po ba? So siya po ay umiiral na noong una. Ngayon, kung siya ay umiiral na noong una pa, ano ang kanyang kalagayan? Tatanungin natin si San Pablo. Sabi niya dito sa Filipos 2:5 hanggang 6, ganito ang ating mababasa. Sabi dito ni San Pablo, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinabad niya ito at naganyang alipin na nakitulad sa mga tao. So ang ating Panginoon Hesukristo pala, bago siya pumasok sa sanlibutan, siya ay nasa anyong Diyos. Ibig sabihin po, siya ay nasa kalagayang espiritu na katulad din naman ng Diyos Ama na siya ay espiritu. So ganun din ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo ng una, siya ay nasa kalagayang espiritu. Pumasok siya sa sanlibutan, gumamit siya ng katawang laman. Yun yung sinasabi. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong. Pastor Jeff T ng PAM, your time start now. 7 minutes. Okay, bro, good evening sa'yo, no? Ready ka na ba? Yes, ready na. Good evening din. Ito, clarificatory, no? Okay, sige. Ito, clarificatory question. Dahil ang tema na iyong pinapatunayan ay Diyos si Jesus. So ito ang gusto kong unang liwanagin sa tema mo.
Yun bang Jesus na tinutukoy mo dito, na pinapatunayan mong Diyos, ito ba yung Jesus na ipinanganak ni Maria? Yes or no? Yes po, yan po yung pinanganak ni Maria. Sabi nga po, siya po ay pumasok dito sa sanlibutan. So nung pumasok siya dito sa sanlibutan, katawang kabayo ang kanyang ginamit, kundi katawang tao, na yun yung pinanganak ni Maria. Kaya nagkaroon po siya ng katawan. Okay. So, naniniwala ka doon sa sinabi ng Anghel Gabriel na yung dinadala ni Maria ay tao. Naniniwala ka ba doon? Yes, naniniwala po ako doon dahil yun po yung katawan na kanyang gagamitin sa pagpasok niya dito sa sanlibutan. So yun pong pumasok dito sa sanlibutan, dito galing, kundi gumamit po siya ng medium na kanyang gagamitin para siya ay makapangaral personal. Pero yun pong nasa loob po yun. Okay. Naniniwala ka ba na ang tinawag na Jesus, ang ayon doon sa Mateo 1:21, yung ipinanganak o ipanganganak ni Maria na dinadalang tao niya na sinang-ayunan mo, yun ang tatawaging Jesus. Pag sinabing tatawaging Jesus, hindi pa tinatawag na Jesus. Tatawagin pa lang pag ipinanganak. Sumasangayon ka ba na ang tinawag na Jesus ay yung dinalang tao ni Maria sa loob ng 9 na buwan at ipinanganak sa salubsaban? Sumasang-ayon ka ba na yun ang tinawag na Jesus? Yes or no? Yes po, dahil yan po yung nakasulat mismo at yan din may paniniwala na siya nga po yung Jesus na Diyos na pumasok dito po sa sanlibutan. So doon po sa talatang binanggit mo ay wala po sinasabi doon na hindi siya Diyos. Kundi ang sabi ay pumasok lamang dito sa sanlibutan na bago pumasok ang paliwanag ni San Pablo, siya ay nasa kalagayang Diyos. Okay. So, ibig sabihin, ang pinapatunayan mo dito ay dalawa. Pinapatunayan mo na yung ipinanganak ni Maria na dinadalang tao niya sa loob ng 9 na buwan, ipinanganak niya doon sa sabsaban, yung Jesus na ito ay Diyos. Tama ba pagkaunawa ko? Yung ipinanganak ni Maria sa sabsaban ay yun ang Diyos na sinasabi mo? Tama ba? Lilinawin ko lang siguro sa aking kausap na baka hindi niya alam yung stand ko patungkol kay Kristo. Okay. So si Kristo po, 'di ba, ay meron po siyang ginagamit na katawang tao. So meron pong punto na siya po talaga ay nagkatawang tao nang panangaral siya ng personal. Pero ang paniniwala din namin na hindi lamang siya doon nag-umpisa, kundi ginamit lang niya ang katawang iyon para makapangaral ng personal. Kaya meron talagang katawang tao siya. So ibig sabihin, okay, pero sumangayon ka naman kanina na ang tinawag na Jesus ay yung ipinanganak ni Maria, di ba? Okay, ito yung tanong ko sa iyo. Kung pinapatunayan mo din na si Jesus ay bago magkatawang tao ay Diyos, meron ka ba ni isang talata mula Genesis hanggang Malakias na maibibigay sa akin na Diyos na ang pangalan ay Jesus? Meron o wala? Mula Genesis hanggang Malakias, meron ba doon ng Diyos na ang pangalan ay Jesus? Meron o wala? Meron po, yan pong binabanggit ni San Pablo sa Filipos 2:5 hanggang sa Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes, bro. Negative. Ang objection ko kasi, sir, ay sabi ko sa Old Testament, no, from Genesis to Malakay. Okay. So yung sagot mong yes, hinihintay ko kung saan mula o saan sa Old Testament, mula Genesis hanggang Malakay, saan mo doon maibibigay yung talata na sinagot mo ng yes. Hindi New Testament, ha? Yung yes, paliwanag mo, bigay mo sa Old Testament. Okay. Merong doon, clarification pa sa tanong. Brother Sam, may counter objection ka or hahatol na ako? Sasagutin ko yung tanong niya kahit wala sa presentation na hanap niya. Okay, so again, ang gusto ko lang naman dito na masagot is yung categorical na yes or no. So yes, tanggap ko yan. Sa 20 seconds naman, kahit pa anong sabihin ni Sam dyan, kahit tutol yung kabilang panig, tinatanggap pa din yan as a valid answer. Brother Sam, 20 seconds again sa yes mo. Proceed bro, na meron. Yes, ang talata po ay Isaiah 43. Nang sabi dito, ang tinig ng isang sigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang tangan para ating Diyos.
So ito pong sinasabi dito sa hula na tinig ng sumisigaw, ihanda ang daan ng Panginoon sa ilang ang lansangan para ito pong Diyos na pinaghahandaan ng daan ang katapat sa Okay, mga next question. Okay. So, wala kang mabasa verbatim, letra for letra, word for word, na mayroong Diyos na tinawag na Jesus sa lumang tipan. Meron o wala? Verbatim. Meron po ang ating papatunayan po, hindi po lamang tipan lang, kundi buong Biblia po. So dito po sa Isaiah 40 verse 3, ang katuparan po nito ay Matthew 3, no? Na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya biblical po 'yan. Nabasa po natin na Diyos po talaga siya. Okay. Okay. So ngayon, nung sa paniniwala mo, nagkatawang tao na, tinawag ng Jesus, Diyos pa rin ba siya nung siya ipanganak ni Maria? Diyos pa rin o hindi na? Matatawag po pa rin siyang Diyos dahil ayon nga sa ating paliwanag kanina sa John 10:34-35, ang tumanggap ng salita ng Diyos ay tinatawag na Diyos at hindi maaring sirain ang kautusan. So ayon po sa Biblia, kung si Kristo ay tumanggap ng salita ng Diyos, Diyos po siya kahit siya ay nasa katawang tao na. Next Okay. question. So sa ang prinsipyo binigay mo pag tumanggap ng salita ng Diyos. Okay, tanong, ikaw ba kapatid, tumanggap ka ba ng salita ng Diyos? Tumanggap ka ba o hindi? Yes, tumanggap ako ng salita ng Diyos pero para palayo yung tanong mo, wala na doon sa ano ko po, kumbaga inilatag ko sa aking presentation, naging personal na eh. Okay. Okay. Hindi po ako na-memersal kapatid. Principle binasa mo, yung tumanggap ng salita ng Diyos. So ngayon, dahil tumanggap ka ng salita ng Diyos, ikaw ba ay Diyos din? Yes or no? I refuse to answer that question because hindi yan allowed sa ating rules na napag-usapan. Ang itatanong lamang sa first course examination ay base sa aking inilatag. Okay. Automatic next question yan. Okay. Naniniwala ka bang natanggap ni Moses ang salita ng Diyos? Yes or no? Yes po, natanggap po ni Moises ang salita ng Diyos. Kaya sinabi po sa Exodus City 1, maging si Moises man, siya po ay ginawang Diyos ng Diyos. At kung ang Diyos ang gumawa, hindi po natin dapat Diyos. Okay na, Bro Ras, okay na yan. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa presentation ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan mga kapatid, si Jonathan Orieta. Sabi niya, good evening. Samson Rosin, ako biblical na Diyos Jesus of Nazareth. Shoutout kay Ladel Orieta Glory, good evening daw. Kay Pastor Ryan Puentos, uy, kulto nga pala si Jeff T, hindi Diyos si Kristo. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amnon, oo, kaya hirap siya sa topic na kaligtasan. Shoutout din kay Jonathan Orieta, ang topic na patutunayan na si Kristo ay Diyos, ang tinutukoy na dapat linawin ay magkapantay ba yung tao na tumanggap ng salita ng Diyos. Shoutout din kay Ladel Glory, so ang linaw ng binasa ng katunggali ni Brother Jeff T, may Diyos si Kristo, means dalawa sila, 2-1 lang ang Diyos ng Israel. Shoutout din kay Arman Magalang, paano naman luluhuran ng INC si Jesus? Ay tao lang siya na nasa langit na, wala siya sa lupa. Shoutout din mga kapatid dito kay Ariel Givera Jr., walang Diyos na ipinapanganak. At shoutout din kay Samson Rosin, sa kalagayan sa laman siya po ay tao, pero sa espiritu siya po ay Diyos. So negative presentation, Pastor Jeff T, 10 minutes. Your time start now. Okay, muli magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng mga nandyan. Relax lang po kayo dyan, ano? Ayan. Okay, so, tinanong natin si Pastor, kung yung Jesus ba na pinapatunayan niya na Diyos ay ito yung ipinanganak ni Maria. At dinanlang tao ni Maria sa loob ng 9 na buwan. At 100% siyang sumagot, yes. Ano? Okay. So tandaan niyo mga kapatid, ito yung nagiging problema kasi sa mga nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Ang ginagawa nila, pre-existence ang pinapatunayan nila. Ngayon, nung tanungin natin kung meron Diyos sa lumang tipan na ang pangalan na Jesus, meron daw. Pero nung hininga natin ng talata, wala naman. Wala may pakita. Ang nagbigay, Isaiah 40 verse 34. Ang binasa, yung prophecy kay Juan na siya'y maghihahanda ng daan ng Panginoon. Diba? Hindi din niya naintindihan kasi yung ang kahulugan po noon. Okay, ito.
Dahil hindi ako makapag-share screen, ganito na lang ang gagawin ko. Ayan. Sana mabasa nyo, no? Okay. Patutunayan natin mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Bakit? Ito ang reason ha. Unang reason. Unang reason ba't hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo? Sa Psalms 90 verse 2, bago nalabas ang mga bundok, bago malikha ang mga lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. So ang Diyos pala, no, walang pasimula. Walang pinagmulan. Yan ang una ha. Pag Diyos, walang pasimula, walang pinagmulan. Pero ano kanina, inamin ni Pastor, na si Jesus Christ ay ipinanganak ni Maria sa pasabsaban. So may pinagmulan o bagsak agad. Pangalawa, ang Diyos hindi napapagod. Isaiah 40:28. Hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napagod man. Pastor, hindi mo ba nalaman? Hindi mo ba narinig? Yan ang tanong ni Isaiah ha. Ang Diyos ay hindi nanlalata ni napagod man. Okay, pangalawa yan ha. Okay, pangatlo. Ito, dagdag pas pangalawa. Psalms 121 verse 4, narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip ni matutulog man. Tandaan mo yung mga kapatid, tandaan mo ang mga talata. Pangatlo, walang kamatayan ang Diyos. 1:17 ng unang Timoteo. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan. Di nakikita, iisang Diyos. Dalawang punto na ganito. Ang Diyos walang kamatayan. Pangalawa, isa lang. So hindi dalawa. Hindi ko din natanong kung oneness ba to o Trinitarian. Okay, tuloy tayo. Ano pa? Kasunod, pang-apat, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao ay ginamit niya kanina, yung 1:8:40. Si Jesus ay may narinig mula sa Diyos, ay deklaro. Tapos sinabi pa ni Kristo na siya ay tao, hindi siya yung Diyos. Bakit? Anong patotoo mismo ng Diyos? 23:19 ng Numbers. Ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. Ayan klaro po yan mga kapatid kita nyo naman dyan. Ang Diyos po ay hindi tao, ni anak ng tao. Ang Panginoong Jesucristo, kumusta kaya? Ano kaya ang kanyang kalalagayan? Tingnan natin Ano pang sabi si Hosea 11:9? Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ay klaro po yan. Ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. Binanggit yan doon sa ating binasa sa Numbers 23:19. Diba? Ayan hindi siya tao, ni anak ng tao. Okay, ito. Ano man ang katangian ni Jesus, mga kapatid? Una, may pinagmulan, may talaan ng lahi. Mateo 1:1. Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, ay may talaan ng lahi. Si Jesucristo mismo, letra por letra. Letra por letra. Samantala ang Diyos, sabi sa Psalms, walang pinagmulan. Okay, pangalawa. Si Jesus ay napagod at nagpahinga pa. Sabi nito, Juan 4:5-6. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga nang napagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Ano sasabihin ng ating katunggali? Sa ano yan? Sa kalagayang tao. Tandaan mo kapatid, ang tema na tinatayuan mo, si Jesus ay Diyos. Huwag ka po malilito sa tema mo. Ang tinatayo mo, si Jesus ay Diyos. Sino si Jesus? Ayun mo, may talaan ng lahi. Okay. Natulog Ang Diyos hindi na papagod, din natulog. Pero sabi sa Marcos 4:38-40. Sabi sa 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. May unan pa. Diba? So talagang Diyos ka hindi natutulog tapos tinanong natin, nanigurado tayo tinanong natin, doon ba siya nagkataon tao matatawag pa rin pang Diyos? Sabi niya, oo, Diyos pa rin daw. Hindi, paano mangyayari yung Diyos hindi natutulog? Pero bakit natulog si Kristo? Napagod. Diba? Okay. Pangatlo,
si Jesus ay namatay. Ang Diyos ay walang kamatayan. Pero anong sabi dito? 1 Thessalonians 4 verse 14. For we believe that Jesus died and rose again. We believe. I don't know if you believe. Di ko alam. Pero sabi dito, we believe. I believe that Jesus died and rose again. So therefore, hindi talaga sa Diyos namatay. Ay sino nagbuhay? Sabi dito, we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. No, ang Diyos, kahit basahin nyo sa Gawa 5:30, sino ang nagbuhay na maguli sa Panginoong Hesus? Ang Diyos. Bakit may Diyos na binanggit na magbubuhay kay Jesus kung siya na yung Diyos o siya'y Diyos? Diba? Ang sagot na naman din ay sa kalagayang tao yan, kapatid. Wala tayong pinag-uusapan dito ang kalagayang tao o anuman. Ang pinag-uusapan natin dito sa tema, si Jesus ay Diyos. Yun ang tema ng ating afirmatibo. At hindi din naman niya sinabi sa tema niya na patutunayan niyang si Jesus ay dating Diyos na nagkatawang tao. So sa tema pa lang, wala, bagsak na, talo na, di ba? Ito ba, ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Anong sabi ng Panginoon Jesucristo? Mateo 27:46. At nang malapit na ang oras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Ano daw ang ibig sabihin ng Eli, Eli, lama sabachthani? Diyos ko, sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O meron bang Diyos na tumatawag sa Diyos? Tapos pinabayaan pa siya ng Diyos na tinatawag. Pambihira naman. Sabi pa dito, 50, at muling sumigaw si Jesus. Letra po letra si Jesus. Nang malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Patay. Sino? Si Jesus. Yung Jesus na pinapatunayan ng ating afirmatibo na Diyos daw. Pero wala namang napakita. Tinan niyo mga kapatid. Pang-apat, si Jesus ay tao. Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Letra por letra Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kayo sa bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ano sabi? Siya ay nagdadalang tao. So anong dala-dala ni Maria? Ang dala niya ay tao. Ngayon, ano sabi ni Jesus Christ? Inamin niya ba? Oo, sabi niya, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Okay, salamat bro. Klaro, binasa na to kanina ni affirmative. Nang sabi dito, siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan na narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Ikinunik niya na yung 840 daw ay pre-existence. Hindi ho to pre-existence. Ang konteksto nito, gusto kasing patayin ng mga Hudyo si Jesus Christ. Kayon, itong mga Hudyo, nag-aantid na sila yung mga lahi ni Abraham, pero mamamatay tao sila. Basahin nyo sa Mateo 23, no? Nandiyan yan, sa 38 hanggang 28. Ngayon, kaya sinasabi ni Jesus Christ na kung mga anak talaga kayo ni Abraham, ba't di ako pinagsisikapang patayin? Kasi si Abraham, hindi siya mamamatay tao. Samantalang yung mga kaharap ni Jesus Christ, gusto siyang patayin. Na ano daw sabi ni Jesus Christ? Na taong sa inyo nagsasaysay. Anong na sinasaysay niya? Mga katotohanan na narinig mula sa Diyos. So may Diyos na umiiral, habang si Jesus Christ ay nakakarinig ng mga katotohanan mula sa Diyos. Okay. Sakto. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Sam? Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan habang hinihintay si Brother Sam. Dito kay Ariel, Samson Rosin, Arman, Jose. Shoutout sa inyo mga kapatid. Kay The Kingdom Citizen. Brother Sam, 7 minutes. First cross, your time start now. Okay, salamat. Unang tanong ko sa iyo, dito sa Isaiah 14 na ginamit mo, alam mo ba na Diyos ang pinaghahandaan ni Juan ng daan? Alam mo o hindi mo alam? Hindi ko naman yan ginamit bro. Kinote ko lang yan kasi ikaw ang nagbigay niyan. Next question.
Pero nabanggit niya, di ba? Okay, sige. Next question. Okay. Okay, ang sabi mo sa ano yung Numbers 23:19. Ang tanong ko sa iyo, yung tao ba doon na binabanggit na nagsisinungaling, si Kristo ba yun o hindi yun si Kristo? Ang sabi po doon sa 23:19, no, 10 seconds, sabi ng Diyos, ako'y Objection. hindi tao. Okay, sige. Bro Sam, objection? Yes, ang objection ko is tinatanong ko kung si Kristo ba yun o si Jesus ba yun o hindi, yung taong binabanggit sa 23:19 na nagsisinungaling. Si Jesus o si Jesus? O si Jesus o hindi si Jesus? Bro Jeff T, meron ka bang counter objection or ready ka na mamili? 10 seconds na lang, bro. 10 seconds, proceed. Time resume. Oo, klaro naman ang sinabi dito ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao, ni anak ng tao Next question. na magsisisi. Okay, next question. Okay. Ang sabi po dyan sa talatang binanggit mo sa 23:19, ang tao ay nagsisinungaling. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling? Okay. 10 seconds ulit. Merong mga pagkakataon na kung iisipin mo, nagsinungaling siya, kagaya na lang nung tinanong siya kung bababa siya sa Jerusalem. Sabi niya, hindi siya pupunta. Pero ano nangyari? Pumunta siya. So kung iisipin mo pagsisinungaling yun, hindi nagsisinungaling siya. Pero hindi ko sinasabi na kasalanan o mali yung ginawa niya. Kasi si Abrahaman, ama ng pananampalataya, may mga white lie din siyang ginawa by instances. O, di ba? Okay, next question. Hindi na ba yun? 10 seconds ba yun? Or yes or no yun? 10 seconds yun, 10 seconds. Sige, sige. Okay. Next question ko sa iyo, ginamit mo rin yung Hosea 11:9. Si Jesus ba ang pinatutungkulan doon o hindi? Yes or no? 10 seconds ulit. Ang Diyos ang nagsasalita doon, na sabi ng Diyos, hindi siya tao. Samantalang ang Panginoon Jesucristo, klaro, sinabi niya na siya ay tao. Ganun lang naman kasi pinuwain niya, bro, ang Diyos hindi tao. Next question. Ang tao, hindi Diyos. Next question. Okay. Dito sa Mateo 1 na sinabi mo, meron bang binabanggit dito na si Jesus ay hindi Diyos? Meron o wala? Meron. May binabanggit diyan. Hindi nga lang letra por letra. Sabi nga diyan, dinadalang tao. O, di ba? Dinadalang tao nga eh. Hindi naman dinadalang Diyos. Kung dinadalang Diyos, di sana, siya. Pangalawa, ang Diyos kasi hindi pinapanganak. Saan nakakita na Diyos na nasa tiyan ni Maria, sa tiyan ng tao? Doon pala, kahit hindi na letra por letra, meron. May mababasa, hindi talaga siya Diyos. Next question. Ito clarification ko lamang, no. Ang tinatanong ko po ay hindi po ang iyong unawa, no, kundi ano po ang nasasulat. Meron bang nasasulat sa Mateo 1:18 na sinabi si Jesus ay hindi Diyos o wala? May nasasulat o wala? Meron nga. Hindi lang letra por letra. Meron hindi lang letra por letra. Anong hindi yung unawa? Alam nga naman, basa tayo ng walang unawa. Sabi ng Biblia, ang may unawa ay umunawa. Pag nagbasa tayo, kapatid, ay unawain natin. Sabi, umunawain ng bumabasa. Okay, klaro naman doon dinadalang tao, 9 na buwan sa tiyan ng isang babae. Diyos ba yun? Next question. Okay, next question. Binanggit mo yung awit na bintados na ang Diyos ay walang pinagmulan. Tanong ko sa ba na ang tinutukoy sa Mingkodos na ang pinagmulan niya ay mula sa walang pinagmulan ay si Jesus o hindi mo alam? Pakiklaro nga, bro, putol-putol yung boses niya. May kasing anong tanong mo? Alam Psalms mo, 90? Paulit na lang, bro Sam. Time stop. yes. Ito ang tanong ko. Sige. Okay, di ba ginamit mo yung nabintados na ang Diyos ay walang pasimula? Ngayon, ang tanong, alam mo ba na ang tinutukoy sa Mika 5:2 na nagmula sa walang pasimula ay si Jesus? Alam mo o hindi mo alam? 10 seconds. Proceed. Alam ko na si Jesus ay nakahula sa Micah 5:2. Pero klaro sa Micah 5:2, ang sinabi doon, yung pinagmulan niya. May pinagmulan nga eh. Next Anong question. pinagmulan niya? 10 seconds. Bethlehem Ephrata. Next question. Okay, next question ko. Si Jesus ba ngayon nasa lupa o nasa langit? Nasa langit po. Next question. Next question. Okay, next question. Okay.
ang sabi mo kanina, ang Diyos ay hindi napapagod. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba ngayon, si Jesus ba ngayon na nasa langit, napapagod o hindi napapagod? Hindi ko alam kapatid eh. Hindi ko naman siya kasama doon eh. Tatanungin natin pagka magkakasama na tayo doon, no? Ang pinapatunayan lang natin dito na hindi talaga Diyos ang Panginoon Jesucristo. Di ba? Yun naman na klaro doon eh. Di ba? Tsaka doon sa Micah 5:2 mo, napakaliwanag naman na sinasabi doon, Bethlehem Ephrata. Yun bang Bethlehem sa langit ba yun? Klaro nung matupad, pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Okay, next question. Ang sabi mo, ginamit mo yung Psalms 181:4-5 na ang Diyos ay hindi natutulog. Ngayon, si Jesus na nasa langit, nasabi mo kanina siya nasa langit na, natutulog ba siya sa langit o hindi natutulog? Hindi ko alam. Wala naman ako doon kapatid eh. Ang sinisigurado ko lang sa iyo, sa unang Timoteo 2:5, na kahit nasa langit siya, tao pa rin siya, hindi pa rin siya Diyos. Klaro yan. Mamaya babasahin ko sa iyo. Kahit nasa langit na siya, tao pa rin siya, hindi pa rin siya Diyos. Next question. Next question. Okay. Alam mo ba na ang mga tumatanggap ng salita ng Diyos ay tinatawag na Diyos? Alam mo? Yes, alam ko. Yung mga tao na mga tumanggap ng salita ng Diyos, katulad mo, ayaw mo lang tanggapin. Di ba? Ay nasa 82:6 yan. Pero hindi yan tumutukoy doon sa pagiging tunay na Diyos. Kailangan malaman mo na tinutukoy dyan po yung character of God, image of likeness of God. Yun po yung sinasabi. Hindi po yung pagiging tunay na Diyos. The Creator, walang kamatayan. Next question, kapatid. Next question. So, tanggap mo, pagka Biblia ang pag-uusapan, si Kristo ay tinatawag na Diyos dahil siya ay tumanggap ng salita ng Diyos. Tanggap o hindi tanggap? 10 seconds. Dapat hindi lang si Kristo. Dapat pati ikaw, umamin ka muna. Kasi ang pinapag-usapan, tumanggap ng salita ng Diyos. Inamin mo kanina, tumanggap ka salita ng Diyos. Aminin mo muna na Diyos ka, tatanggapin ko na ang pagka-Diyos ni Kristo katulad mo. Next question. Okay, next question. Okay. Alam mo ba na si Kristo ay nagkahari na bago siya nagkatawang tao dito sa lupa? Alam mo o hindi mo alam? 10 seconds uli. Ang sabi ng Biblia, ibinigay pa lang sa kanya nung siya ay mabuhay na maguli. At nung pagkakita sa langit. Mateo 28:18. Sige, next question. Okay, next question. Okay. Alam mo ba na Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Pastor Jeramel Amlon, kulto talagang aral ni Jeff T. Butatang Butata. Shoutout din kay Emmanuel Jeffrey Liad, John 10:18, no one takes it from me but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up. This command I receive from my Father. Shoutout din kay Arman Magalang, ano po ang PAM? Shoutout din kay Pastor Samson Rosin, kapag ang topic ay hindi talaga detalyado, madadali ang affirmative. Kasi talagang ang pangalang Jesus ay tao talaga lang, flesh, pero in the spirit, He is God. Ito din kay Ariel Balahadia Guevara, sa unang Juan 4:12, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Sinabi ni Juan, ito, naaakyat na si Jesus sa langit, kung Diyos si Kristo nang nasa lupa siya. Di nakita na ang Diyos, kontrahan na ang Biblia. Si Jesus ay nakita, namasdan at nahipo at namatay. Ang Diyos never namatay, immortal ang Diyos. Unang Timoteo 1:17. Ito din kay Arman Magalang, pag sa lumang tipan hindi talaga kayo magtatagumpay na si Jesus ay Diyos dyan. Pero sa lumang tipan may pahiwatig na siya ito. Basahin natin sa talata na ito sa nakatagong lihim ng talata. Genesis 3:15, Deuteronomy 18:15, Isaiah 7:14, Isaiah 9:6, Micah 5:2, Zacharias 12:10. Jose Tarayo, sabi niya, simple logic lang. Kapag dumaan sa sinapupunan ng isang babae, either natural or supernatural birth, tao iyon. Ito din kay The Kingdom Citizen of the Earth in the Universe, mali po ang paniniwala na ang Diyos ay distinct person, kaya dyan naliligaw ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Dapat pong paniwalaan na mga mananampalataya na ang mga Diyos ay distinct God dahil nasusulat po sa Biblia na nalikha po ng Panginoong Hesus. Proverbs 8:22-31, yung Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig, Espiritu ni Adan, kaya Eternal Holy Trinity God silang tatlo.
YHWH Adam Jesus. Tututin kay Tal DJ, tinatanong niya kung may Jesus nasa lumang tipan. Ang sagot ko, ito, ang pangalang Jesus wala pa, pero ang espiritu niya meron na Micah 5:2, Isaiah 48 verse 16. At dako tayo sa rebuttal. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now. Okay, maraming salamat po, no. So, ang atin pong kaibigan po sa kabila, no, ay talagang umiiwas po sa ating tanong, no. Ginagamit niya yung mga talata na hindi naman pala niya kaya palang tindigan o hindi niya naunawaan talaga yung mga sitas na mismong ginagamit niya pampatunay doon sa kanyang paniniwala. Tulad na lamang dito sa 23:19, tinatanong natin sa kanina kung ang binabanggit ba dito na tao na nagsisinungaling ay si Kristo ba? O hindi niya masagot, di ba? Kasi maliwanag naman ang ating Panginoong Kristo ay hindi nagsisinungaling. So sabi sa talata, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Ang ating Panginoong Kristo po ay hindi nagsisinungaling. Kaya sa kalagayan pong iyon, siya po ay Diyos. So yan po yung hindi niya matanggap, no? Dahil kung sasabihin niya na si Kristo ay nagsisinungaling na tao, dito sa 23:19, so lalabas, tinatanggap niya na si Kristo dito ay nag-i-exist na sa Numbers 23:19 pa lang. Pero yun ay kukontra sa kanyang paniniwala. Di po ba? Kaya hindi niya talaga masagot yan pagka tinanong natin kung si Kristo ba ang taong tinutukoy dyan. So pagdating din naman po doon sa Micah 5:2, ito naman ang hindi alam ng ating kapatid din. Dahil ang sabi niya, ang Diyos ay mula sa walang pasimula. So titingnan natin ang ating Panginoong Kristo. Kasi siya naman siguro dito ay tanggap niya rin na ito'y si Jesus, itong binabanggit sa Micah 5:2 na sinasabi sa hula. Ang sabi dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit na paglumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So maliwanag na yun palang lalabas sa Ephrata na magpupuno sa Israel, hindi pala doon talaga yun nag-umpisa, yung kanyang pinakaumpisa talaga. Kundi ang sabi sa talata na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ito ang ayaw basahin ng ating kausap, no? At hindi niya ito kayang tutulan na ang ating Panginoong Kristo ang kanyang pinagmulan mula ng una, mula ng walang hanggan. So ito pa, tinatanong niya kanina kung nasa nasa lumang tipan ba ang ating Panginoong Hesus. So mayroon po, no, sa Isaiah 40 verse 3, yun pong binabanggit dyan na Diyos na paghahandaan ni Juan ng daan, yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa Isaiah 40 verse 3, ganito po nakasulat. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So yun pong pinaghahandaan ni Juan, yun po ay isang Panginoon, yun po ay isang Diyos, maliwanag po sa Isaiah 40 verse 3. So siguro ang hinahanap niya kanina yung litra por litra na dapat na makita natin yung pangalang Jesus. Pero nung tinanong natin siya kanina sa Mateo 1:18 na meron bang binanggit na si Jesus ay hindi Diyos, ano sagot niya? Wala daw litra por litra pero nandoon daw sa unawa. So ang ating kausap pala, gumagamit ng unawa pagka siya yung tatanungin natin pagka naiipit na siya. Pero pagka siya ang tatanungin, huwag ka daw gumamit ng pangunawa. Dapat litra por litra, mabasa mo yung pangalang Jesus mismo. Pero basahin natin ang katuparan ng sinasabi doon sa hula sa Isaiah kung sino nga ba iyon. So alamin po natin dito po sa New Testament, no? Ang sabi po dito, no? Sapagkat ito yaong sinalita sa magitan ng propeta Isaias, no, yung Isaiah 43 kanina, na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So napakaliwanag po, no, na yun po palang Diyos na sinasabi doon na paparito sa lupa. Wala pong iba, ang atin pong Panginoong Hesukristo. So sa Old Testament pa lamang, nandoon na po siya, nakatakda na po kung ano ang gagawin niya dito sa lupa. So maliwanag po, siya ay existido na, sa katunayan ay kinakausap niya na ang mga propeta noong una. Ito, baka hindi alam ng ating kapatid ito. Sa unang Pedro 1:10 hanggang 11, sino ba ang nagturo kay propeta Isaiah na ang sabi, ang Diyos daw ay paparito at paghahandaan ni Juan Bautista ng daan? Sino ba ang nagturo kay Isaiah noon? Aalamin natin
kung sino ang nagturo nun kay Isaiah, unang Pedro 1:10 hanggang 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, isa na doon si Isaiah, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalhatiang hahalili sa mga ito. So maliwanag po na ang atin palang Panginoong Hesukristo, siya ay nagtuturo na sa mga propeta nung una ayon kay Apostol Pedro o ng Pedro 1:10 hanggang 11. Kaya yun pong nakikipag-usap kay Isaias, nagtuturo sa kanya ng mga mangyayari sa hinaharap. Yun po pala ay ang Espiritu ni Kristo. Bakit po tinawag na Espiritu ni Kristo? Kasi po sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Kaya sa lumang tipan, walang katawang tao na ginamit ang ating Panginoong Hesukristo para makipag-usap sa mga propeta nung una, kundi siya ay nasa kalagayang Espiritu na pagka uunawain natin, John 4:24, ang kalagayang Espiritu ay ang kalagayan ng Diyos Ama. So pagka po sinabing Espiritu ni Kristo, ibig sabihin po, Diyos po si Kristo sa lumang tipan na panahon pa lamang at siya po ay nasa kalagayang Espiritu. Yan po yung maliwanag dyan. Ngayon, sinasabi niya na si Kristo daw nakatulog. Dito yan sa lupa kasi gumamit siya ng katawang tao. Pero nung siya ay nasa langit na ng ating kausap ngayon, ay hindi naman siya tumututol ng ating Panginoon si Kristo ay nasa langit na. Na kung paanong ang Diyos Ama ay nasa langit, ganoon din ang ating Panginoong Kristo. Tinanong natin siya kanina, natutulog ba ang ating Panginoon sa langit? Ano sabi niya? Hindi ko alam. Sabi rin niya, ang Diyos daw ay hindi napapagod. Kaya tinanong din natin siya, si Jesus ba na nasa langit ngayon, napapagod ba? Ano sagot niya? Hindi niya alam. Diba? So, ganyang klase ba na, I'm sorry pero ganyang klase ba na mangangaral ang dapat nating ang dapat nating paniwalaan na siya mismo hindi tiyak sa kanyang pinapangaral. Na, di ba? Kasi pagka tinatanong natin, ang sagot niya, hindi ko alam. Malalaman pagka nandoon na ako. So, ibig sabihin, wala po talaga siyang katiyakan sa kanyang mga aral na dala. Pwede po ba? Pero sorry, baka sabihin niyang ano na yan, adlom na yan. Okay po. So, ituloy po natin, no? Ang si Apostol Pablo po, ang sabi niya, no, Filipos 2:5, na ito hindi rin matutulan ng ating kausap. Si Kristo sa verse 6, siya ay nasa anyong Diyos. Ano ba yung anyong Diyos? John 4:24 ng Juan, yan yung Espiritu. Na yan din yung sinasabi ni Pedro sa unang Pedro 10 hanggang 11 na si Kristo ay nasa kalagayang Espiritu nung siya ay nangangaral sa mga propeta nung una. Ano ba yung kalagayang Espiritu na yun? Ayon kay San Pablo, siya ay nasa anyong Diyos. Kaya doon sa kanyang pagiging anyong Diyos, hindi siya natutulog doon. Doon sa kanyang pagiging Diyos, hindi siya napapagod. No? Ang napapagod sa kanya, yung katawan na kanyang ginamit dito para mangaral siya ng personal talaga sa mga tao. Pero ito ang dapat maalaman ng ating kausap. Yun bang katawan niyang napapagod, na nakatulog? Yun ba din yung katawang taglay niya nung siya ay bumalik na sa langit? No? Basahin po natin sa Revelation 1:13 hanggang 17. Medyo mahaba-haba yan. Sasabihin ko na lang kung ano ang binanggit dyan ni Juan. So nung makita ni Juan si Kristo na kung saan siya ay nasa langit na, bumalik na sa dating niyang anyo. Di ba kasi sabi ni San Pablo, meron siyang anyo na hinubad. So nung siya ngayon ay bumalik na sa langit, bumalik siya sa kanyang original na anyo. Ano yung anyo na? Lumiliwanag, umiilaw, nakakasilaw, no? Katulad ng pinapakita niya doon sa Mateo 17:2. Yun talaga ang kanyang original na anyo. Yun yung kanyang gamit-gamit nung siya ay naghahari sa langit, no? Gaya ng sabi niya, John 18:36, siya ay naghahari na sa langit. Meron na siyang mga alipin doon at yung kaharian niya yun, hindi yun dito sa lupa, sa langit yun.
At ang kanyang katawang ginagamit doon na hindi katawang panlupa, kundi katawang panlangit na kumikinang walang kasiraan. Dahil sa langit po, hindi pwede ang may kasiraan, kaya hindi pwede doon ang katawang tao. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo doon sa langit, siya ay Diyos mula pa noon, no? At ngayon na siya bumalik na ulit sa langit, siya ay Diyos na sinasamba, niluluhuran, hindi lamang ng mga tao dito sa lupa, kundi yung mga nilalang na nasa langit. Filipos 2:10, siya ay niluluhuran, sinasamba, maging na mga anghel, Hebrews 1:6. Kaya yan po yung katotohanan na matutulan ng ating katunggali ngayon. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Jeff T. ng Prophetic Advent Ministry, your time start now. Sabi mo, kaibigan, yung kausap ng mga propeta na Diyos sa lumang tipan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, paano mo ngayon ipapaliwanag ang Hebreo 1:1 hanggang 2? Ang sabi dito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi dito, nagsimula lang o nagsalita lang ang Panginoon Hesus ay sa mga huling araw. Pero yung Diyos na nagsalita doon sa lumang tipan, ang sabi dito ay hindi si Hesus. So nasangayon ka ba dito, kapatid? Sumasang-ayon ako dahil hindi mo lang yan naiintindihan. So ang Diyos noong una, no, si Kristo, bagamat siya yung salita sa mga propeta, hindi siya mismo yung nangangaral ng personal sa madla, kundi ang kanyang pinapangaralan ay ang mga propeta lamang. Kaya hindi yan kumukontra, no, doon sa binabanggit sa unang hanggang 11, kasi propeta ang kanyang kinakausap, hindi yung madla mismo. Okay, salamat sa pagsagot ng sumasang-ayon. Okay, punta kita doon sa pagsamba. Ginamit mo kanina yung pagsamba proskeneo, na sabi mo ay ito'y para sa Diyos. Gusto kong liwanagin, kapatid, iba proskeneo na Greek na salitang pagsamba na ginamit mo sa Lucas 20:24. Ito ba ay tumutukoy lamang o ginagamit lamang ang proskeneo ay para sa tunay na Diyos lamang? Yes po, gamit po yan para sa tunay na Diyos na talagang sasambahin mo siya, no? Na kung saan ikaw ay luluhod sa kanya, ginagamit yan sa tunay na Diyos. Ngayon, kung may gumagaya man na kalaban ng Diyos, ay hindi yun nangangahulugan na para sa kanila na yun. Gumagaya lang sila. Sabi nga ni Kristo, maraming manggagaya na nagpapakunwan. Okay. Alam mo ba na ang proskeneo ay ordinary salita sa Grego na ibig sabihin nito, ito ay yung pros, no, from pros, no, at yung kineo na ibig sabihin to kiss, no, na ito ay hindi lamang sa Diyos ginagamit ng mga Grego. Alam mo ba yon? Yes, alam ko po yun, pero dyan po sa 24:52 na sinasabi ng Biblia, ang ating Panginoong Kristo, pagkababasahin mo sa 51, siya ay nandoon na sa langit. Kaya hindi po literal yung paggamit nila dyan ng salitang proskeneo. Siguro ang pinanghahawakan mo, yung literal na ginagawa ng mga tao nung una na hinahalikan nila, no? Yung kanilang mga tinuturing nilang Lord. Pero tandaan mo, dyan sa 24:52, ang ating Panginoong Kristo ay nasa proskeneo dyan. So ibig sabihin, yung sagot mo ay alam mo na pag sinabing proskeneo, hindi nangangahulugan na ito'y pagsamba agad sa Diyos. Kung hindi, alam mo, sabi mo, na ito pala ay reverence. Ibig sabihin paggalang. Alam mo pala na ito'y paggalang or pagpapakita ng pagpapasakop sa isang otoridad. Alam mo ba yon? Naganda ng kahulugan. Mali po yung sinasabi mo, no, na Hindi, ano mo na, categorical mo na, alam mo ba o hindi? Yes, alam ko po na ganun po ang kahulugan, na kung saan ikaw po ay nagpapakita ng paggalang, dahil mismong pagka sinabi po nating pagsamba, yun po ay paggalang, katulad ng ginagawa sa Filipos 2:10 na ikaw ay luluhod, yun ay nagpapakita na gumagalang ka, no? Yun yung highest form ng paggalang, yung kaya yan po yung pagsamba. Next question.
Alam mo ba na si Daniel ay sinamba din sangayon sa Daniel 2:46, ang sabi dito, na magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. Ang tanong, dahil si Daniel ay sinamba ng hari, Diyos ba si Daniel? Yes or no? Yes po, pagka gagamitin po natin yung John 10:34-35, na yun pong mga taong tumanggap ng salita ng Diyos ayon sa awit o 62:1 hanggang 6, sila po ay tinatawag na Diyos at hindi po masisira ang kasulatan kung tatawagin po silang Diyos. Okay. So ibig sabihin, no, balikan ko kanina yung iyong paliwanag na dati siya ay espiritu. Tapos yung sa katawang tao. Naniniwala ka ba na nung nasa si Jesus Christ bilang tao ay merong Diyos na kausap? Yes po, ako po yung naniniwala doon, no. Dahil binanggit ko nga po kanina, no, sa 8:40, kausap po niya ang Ama. So siya po ay, habang siya ay nasa katawang tao, tumatanggap din po siya ng salita ng Ama. So ayon po sa John 10:34, ang tumatanggap po ng salita na mula sa Diyos ay tinatawag po na Diyos. Kaya maging siya ay nasa katawang tao, siya ay tinatawag rin po na Diyos. Tumatanggap siya ng salita ng Diyos. 10:34 ng 1-35. Clarification lang bro, ikaw ba ay oneness o Trinitarian? Wala po sa dalawa kasi ang paniniwala ko po, ang ating Panginoon sa Kristo ay Diyos pero hindi po siya kapantay ng Ama. Ganda po yung paniniwala. Okay. Mabuti yung klaro, no? Okay. So, naniniwala ka ba na ang Diyos ay meron ding persona? Meron siyang sariling persona, may sariling kakanya. Naniniwala ka? Yes po, ako po naniniwala na meron siyang sariling persona, no? Ang Panginoon sa Kristo nga po, ang kanyang totoong persona talaga, yun po yung pinakita niya sa Mateo 17 na lumiwanag ang kanyang mukha, ang kanyang ay parang niebe sa puti. So yun po yung talaga yung tunay na kanyang anyo, yun yung anyong Diyos na sinasabi ni San Pablo sa Filipos 6. So paano yung Diyos pumasok sa tiyan ng isang babae? Ang Diyos po ay kaya niya pong gawin ang lahat, no? Kung sa tao imposible, sa Diyos po ay walang imposible. Sinasabi po yan sa Lucas. Kaya wala pong problema sa Diyos na makapangyarihan. Maliban na lang kung ang Diyos mo hindi makapangyarihan, na hindi kayang gumawa ng ganong bagay. Pero ang Diyos po ay makapangyarihan. Yung bang konteksto doon sa binanggit sa Lucas 1 na sinasabing sa Diyos ay walang imposible, ang ibig sabihin doon na kaya ng Diyos na pumasok sa tiyan ng isang babae at paglabas ay tao na siya? O kaya ng Diyos gumawa ng isang sanggol sa sinapupunan ng isang dalaga? Alin sa dalawa ang sinasabing walang imposible sa Diyos? Pareho po, no? Dahil yun pong sanggol na gagawin niya sa sinapupunan ng dalaga na yun po ang kanyang gagamitin na katawan para siya ay personal. Sa Testament kasi hindi. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Jamaica Sara, sabi niya, anong kalagayan ni Kristo sa langit nung umakyat siya doon? Tao o Diyos? Tanong sa katunggali ni Brother Jeffy. Shoutout din kay Muhammad Belantora. Pastor, shahada na lang ang kulang, mahaba na ang balbas mo. Shoutout din kay Johnny Kapangpangan. Good evening po sa lahat. Ariel Guevara Jr., may mababasa ba ang affirmative na Diyos si Kristo sa langit? Shoutout din kay Arman Magalang, sa langit si Jesus ay saan yung tao pero maluluhati. Ibig sabihin ng maluluhati, configuration, hindi na siya natutulog, hindi na napabagot at hindi na tatanda. Tumatagos sa mga harang o pader. Ang ganyang figura ay tinatawag na immortal at ang immortal ay isang katangian ng isang Diyos. Shoutout din kay Pastor Jeremil Amlon ng Gold. Gaya-gaya lang sa argument ng INC, kaya scripted. Shoutout din kay Jonathan Orieta, Bro Tahuda. Ang paksa mo ay si Jesus ay Diyos, hindi sa langit ay halip nung siya ay pinanganak. Shoutout din kay Antonio Lostre Jr. Grabe naman ang Diyos gumawa sa tao tapos pumasok sa tao. Shoutout din mga kapatid kay John Christian Pipito. Good evening daw. Dako tayo sa rebuttal, Brother Jeffy. Your time start now. Okay. So yan tinanong natin kapatid kung alam niya ba yung ibig sabihin ng proskeneo. Ito po, basahin natin, no? Does proskeneo refers always to God? Ang sagot, no. The Greek word proskeneo does not always refer to God.
though it is often used for the divine worship and can also describe respectful homage to people. So mali pala yung pagkaintindi ng ating pong afirmatibo na dahil ginamit yung proskuneo doon sa Lucas, Diyos na. Kung hindi ito pa respectful homage to people, sa tao, pwede pala. Such as king. Siyempre, king si Jesus. Naniwala ko king si Jesus, kaya kailangan mo respect. Di ba? Okay. Pangalawa, ito tayo. Nasa na yun? Yung ating, ginamit niya yung Micah. Ito. Micah chapter 5, verse 2. Dito sa Good News Translation, pababasa ko sa inyo. Sana mabasa nyo. Ayan, nakalagay. The Lord says, Bethlehem Ephratah, you are one of the smallest towns in Judah. But out of you, I will bring a ruler of Israel. Saan daw galing? Out of you. May pinagmulan. Saan galing? Bethlehem Ephratah. Whose family line goes back to ancient times. Ano daw tinutukoy doon na walang hanggan? Family line. Hindi kasi alam ng ating katunggali na sa Hebrew word, yun pong tinatawag na forever, everlasting. Hindi po yun literally nangangulugan lagi na talagang galing sa eternity. Kung hindi, mahabang panahon. Ancient times. Di ba? Yan po yung isa sa mga kahulugan na hindi po alam ng ating katunggali ngayon. So yung Micah 5:2, klaro naman, Bethlehem Ephratah nga yung pinagmulan pagkatapos ikukulod natin na walang pinagmulan. Masisira yung konteksto. No? May pinagmulan, Bethlehem Ephratah. Doon manggagaling yung ruler of Israel. For Israel. Yung linya ng pamilya niya mula pa sa ancient times. Kaya nga merong dapat tiribahatal natin. Kaya nga merong sana yun. May talaan ng lahi. Ito, balikan natin yung unang natin. Mga presentation natin. Ang Panginoong Jesucristo may talaan ng lahi. Ito. Uno-uno ng Mateo, ang aklat ng lahi ni Jesucristo. Mayroon palang talaan ng lahi ang Panginoong Jesucristo. Tandaan natin mga kapatid, baka nalilimutan ng ating pong afirmatibo. Ang pinapatunayan po niya na si Jesus ay Diyos. Tandaan po niyo, ang pinapatunayan po ng ating afirmatibo na ang ating Panginoong Jesucristo po ay Diyos. Hindi po dapat nakapokus sa pre-existence. Ano yan? Napokus sa pre-existence, wala namang mababasa doon na may Diyos ng pangalan ni Jesus. Puro conclusion lang siya na malayo naman. Ano ba sabi ng banal na kasulatan? Ito ang sabi, Mateo 1:20, datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sabi niya, dati daw, ang kalagayan daw ni Jesus ay Espiritu. Pero maliwanag dito na yung Espiritu at si Jesus ay magkaiba. Kasi si Jesus Christ, tao, dinadala ni Maria, na ito'y nilalang sa pamagitan ng Espiritu. Di bagsak. Di ba? Na si Jesus daw, dati Espiritu. So lalabas na yung Espiritu, pumasok kay Maria. Tingnan yung mga kapatid, dati daw si Jesus ay nasaan yung Espiritu. Ngayon, pumasok kay Maria. Tapos nung pagpasok sa kay Maria, 9 months, tao na. Hindi na Espiritu, nasa Espiritu, nasa ng Diyos. Tao na Nung ipinanganak, tao, nasan doon yung umiiral dati na sinasabi nila na pumasok sa tiyan ni Maria, ay nung lumabas tao. Dumede, tinuli. Sasabihin nila, ay yung pagiging tao kasi, ayun na nga Sabi ninyo, yung Diyos, pumasok kay Maria. Isipin niyo po mabuti mga kaibigan, kung paano yung Diyos na kinikilala niyo, pumasok sa tiyan ni Maria, paglabas tao na. Diba? Tapos sasabihin niyo, hindi yung katawang tao kasi ngayon, yung pagka-Diyos, hindi namamatay. Ano yung pagka-Diyos? Analyze niyo po mabuti mga kapatid, kung ang Diyos ay Espiritu, dapat pagpasok sa tiyan ni Maria, paglabas Diyos pa rin. Diba? Kasi kapag nagbago na, hindi na Diyos yun. Espiritu. Tapos siyam na buwan sa tiyan ni Maria, paglabas,
ay tinuli, tao, umiiyak, dumede. Klaro-klaro naman tao eh. Kaya nga sinabi ni Gabriel, dinadalang tao. Ngayon, kung yung nasa tiyan ni Maria, yun din yung umiiral dati, hindi lalabas dyan, yung nasa tiyan ni Maria, Diyos yun. Di ba? O, tapos argumento pa ng ating kaibigan, espiritu daw dati. Samantalang dito, klaro-klaro, dinadalang tao, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Iba yung Espiritu Santo, iba yung dinadala. At ito pang sabi, 21, at siya ay manganganak ng isang lalaki. Sino? Si Maria. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Klaro po ang tatawagin Jesus, yung taong ipanganganak, yung batang lalaki. Ngayon, pilit at pilit kang mga pre-existent believer, ipilit na Diyos kasi siya dati. Pag hininga naman natin ng talata, wala. O kagaya na lang ni Pastor Mords, ginamit yung Judas, 1:5. Diba? Hindi pala niya alam na yung translation sa papyrus, tinranslate ng merong Lord, merong Jesus. Kasi yung Yeshua, yung pangalan po ni Josue, at saka ng Panginoon Jesucristo, na pagkakamalian niya sa translation, kagaya na lang na nasa gawa. Diba? So, ganoon din na nangyari dito sa ating kapatid. Meron silang mga hindi naintindihan doon sa lumang tipan. Lahat po yun ay prophecy. Naniniwala ako may propesya sa ating Panginoon Jesucristo, kaya nga propesya. Hindi pa nangyayari. Magagana pa lang. Lahat ng ginamit sa Old Testament, prophecy for the future. So, ibig sabihin, ba't po sinasabi nandoon ay prophecy pa lang? The principle of prophecy is something that will happen in the future. Future pa lang. Pero bakit ginamit mo para patunayan na umiral na sa nakaraan? Diba? Okay, ito pa. Sabi dito, kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamagitan ng taong ito ibinabalita sa inyo kapatawaran ng mga kasalanan. Si Jesus Christ po yan, tao, pero kapag patawad ng kasalanan. Ito walang kamatayan, gusto ko pong idiin ito. Tandaan nyo, ang tema natin, hindi pre-existence. Ang tema ng ating katunggali, patutunayan niyang si Jesus ay Diyos. Si Jesus. Sino si Jesus? Yung ipinanganak ni Maria. Ngayon, ang katangian ng Diyos, walang kamatayan. Tapos isa lang siya. Hindi sila dalawa. Kaya dalawang sasabitan po ng ating affirmatibo dito eh. Kung talagang umiirang si Kristo dati bilang Diyos, hindi dalawa ng Diyos. Kasi yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos din. Maliban na lang na oneness siya. Pero ayaw naman yung oneness siya kung hindi mas mababa daw si Jesus. So may pagkasaksi ni Jehovah or Arianism ito. Anak ng Diyos. Yan yung mga ginagamit. Proverbs 8. Yan yung mga ginagamit nila. Ay mali naman po pagkaintindi doon. Diba? Okay, walang kamatayan. Kailangan nating tandaan yung mga kaibigan at minamahal. Si Jesus Christ namatay. Kaya hindi po talaga siya Diyos. Bakit hindi ko umaalis sa tema? Yun kasi ang tema eh. Ang tema ay si Jesus. No? At kalaro na si Jesus ay ipinanganak ni Maria. Yun po ang tinatawag na Jesus. Hindi po yung Diyos sa nakaraan. Wala pong gano'n na Diyos na tinawag na Jesus. Palasi yun. Maling-mali yun. Ang Jesus ay ang ipinanganak ni Maria. Namatay. Kaya tinan nyo Ito. 1 Timoteo 2:3 hanggang 5. Kahit nasa langit ng Panginoon Jesucristo. Sabi nito, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So may Diyos tayong tagapagligtas, yung Ama, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kapatid, kaya gusto ko malaman mo ang katotohanan. Na sapagkat may isang Diyos. Dito pa lang sa pundasyon na may isang Diyos, hindi na pwedeng Diyos si Kristo kasi ang isang Diyos ang malamang. 1 Corinto 8:6. Ayan sabi, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kailan ito? Nasa langit. Salamat bro. Nasa langit ang ating Panginoon Jesucristo nito. Kasalukuyan. Pero nananatiling tao. Yung nga lang, nabago na yung kanyang kalagayan. Na-restore na sa kanya yung image and likeness of God. Di ba? Sino daw? Ang taong si Jesucristo. Kahit nasa langit siya, tao pa rin siya. Dangan nga labang, restored na sa kanya ang image and likeness. Lahat naman tayo, sangayon po sa 1 Corinto 15:53 hanggang patuloy, babaguhin naman tayong katulad talaga niya. Diba? Okay, conclusion. Mamaya na yung conclusion pala. Baka ma-advance masyado. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, talaga pong wala pong naitayo ang ating pong kaibigan, ating kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative.
Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. Ang sabi mo kanina, no, yung proskineo, ang meaning niyan ay to kiss. Ang tanong ko sa iyo, paano mo sinasamba ang Diyos? Sinahalikan mo ba, yes or no? 10 seconds. Hindi ko naman sinabing yun lang ang kahulugan. Hindi ko sinabing yun lang ang kahulugan. Binasa ko pa nga po dito, di ba? Reverence. Respectful homage to people. Next question. Okay, next question. Okay. Alam mo ba na pagka sinasamba mo ang Diyos ay nagbibigay ng reverence sa Kanya? Alam mo, hindi mo alam? Pag sinasamba ng alin? Pag sinasamba mo ang Diyos, nagbibigay ka ng reverence, paggalang. Alam mo, hindi mo alam? Diyos, alam ko, bilang Diyos. Ginagalang mo sa bilang Diyos. Yung hari, ginagalang din. Yung presidente nga, ginagalang. Yung barangay captain nyo, ginagalang mo din. Ewan ko lang, hindi mo ginagalang yung barangay captain nyo. Yung paggalang, kailangan natin yung bilang mga tao. Respeto, paggalang. Meron paggalang na talagang ibig sabihin para sa Diyos. Sabihin nun, huwag kang kikilala ng ibang Diyos. Ganun yun. Next question. Okay, next question. Tanong ko sa'yo, si Kristo ba, no, ay sinasamba mo o hindi mo sinasamba? Hindi. Hindi ko siya sinasamba bilang Diyos. No? Pero nirerespeto ko siya. Nagpapasakop ako sa Kanya bilang Panginoon ko. Ayun na sabi, yung ginamit mo kanina sa Pilipos 2, klaro yun. Para sa kaluluwa lahati ng Diyos Ama. Di ba? Kaya ako, nagpapasakop ako sa ating Panginoon Kristo. Okay. Next question. Okay. Alam mo ba na yung laman at dugo o yung tao, no, na physical ay hindi makakapasok sa langit? Alam mo, hindi mo alam? Alam ko, yung laman ng makasalanan, yung dugo kasi na tinutukoy doon, yung karagayang taong makasalanan. Pero pag binago na yon, katulad ni Adan, katulad ni Eva, wala ding kamatayan yon nung hindi pa sila nagkakasala. Ibabalik tayo sa ganung kalagayan, i-restore tayo. Pag na-restore na ang tao sa ganung kalagayan, tao pa rin yon. Next question. Okay, next question ka. Sa langit ba si Kristo, may laman at dugo pa rin ba o wala na? Meron yung tao pa rin yun, pero hindi na yung makasalanan na dugo na kagaya dito. Kahit ikaw kapatid, tao ka nga pero pure na. No? Pure na yon, sacred na, katulad na nung original creation of God. Dahil tandaan mo kapatid, ang tao nung nalangin ng Diyos, tao na yan. Tao na yan. Ang ibig sabihin kasi ng laman at dugo na hindi makapasok, basahin mo yung konteksto nun, mga gawain kasi ng laman at ng tao na makasalanan yun. Next question. Saglit lang, Charles, mo na ako lubat. Sige. Lubat sila. Sige po, sige. Okay, so shoutout na sa ating nasa live mga kapatid. At meron na tayong 4 minutes and 4 seconds. Nandito na tayo sa ating second cross ng ating affirmative sa negative. Shoutout muna kay Pastor Jeremy Lamlon, Jamaica, Sara, Muhammad MJ Villantura. Nandyan din si Johnny Kapangpangan ng SDA, Ariel Guevara Jr., Arman Magalang. Nandyan din mga kapatid si Jonathan Orieta, Antonio Lostre Jr. Shoutout sa inyong lahat mga kapatid. Si Emmanuel, nandyan din. Shoutout din mga kapatid dito sa ating si Pastor Eric Villanueva. Nandyan din mga kapatid. Si Ken Magalanes, Ma'am Shitens. Dito din kay Lakan Samahan. Maraming salamat bro. Isang malaking shoutout sa iyo. At magsabi ka lang bro Sam pag okay ka na. Okay na. Okay. So, proceed Brother Sam, 4 minutes and 4 seconds. Question. Okay. Ang next question ko, alam mo ba na ang Diyos na pinaghandaan ng daan ni Juan ay si Jesus? Alam mo o hindi mo alam? 10 seconds. Hindi po si Jesus yung Diyos na pinaghandaan. Kung hindi ipinihanda, yung Diyos na ang kanyang ginamit ay si Jesu Kristo. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi po yung persona ng Diyos yun. Kung hindi, yung plano ng Diyos pinaghandaan. Next question. Okay. Next question ko po. Sa Isaiah 66:15 binanggit na ang Diyos ay bababa dito sa lupa. Tanong ko sa iyo, alam mo ba na ang Diyos na bababa sa lupa ay si Jesus? Alam mo o hindi mo alam?
10 seconds po uli. Wala namang sinabi doon na si Jesus yung Diyos na bababa dito sa lupa. Kung hindi, ang Diyos kasi, yung salitang bababa, ibig sabihin nun yung presence niya. No, pag-aralan yung 1 Timothy, yung God manifest in the flesh. Next question. Okay, next question ko po. Okay. Alam mo ba na si Jesus bago siya nagkatawang tao siya ay nasa anyong Diyos ayon sa Filipos 2:6. Alam mo, hindi mo alam. 10 seconds uli. Walang ganon. Yung tinutukoy sa Pilipos, hindi yan doon sa bago'y panganak. Kaya nga Pilipos yan eh. Yan ay pinapakita nung iproklama ng Ama na si Jesus Christ ay kanyang Son. Next question. Okay, next question ko. Okay. Sa mga talatang binanggit mo, saan nababasa? No, tinatanong ko yung nababasa, hindi po yung unawa mo. Tinatanong ko yung nababasa. Saan nababasa sa talatang ginamit mo na si Jesus ay hindi Diyos? Ay, dami ko na binasa kanina eh. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay dinadalang tao. Automatic yun. Yun ay hindi Diyos. May pinagmulan eh. Samantalang ang Diyos walang pinagmulan. Hindi pwede kapatid ay kakatuwiran mong walang unawa. Kasi ako naniniwala na kahit ikaw nag-uunawa ka lang. Kaya lang medyo yung pag-unawa mo po nalilihis pa. Kaya idalangin natin na maituwid yung iyong pag-unawa. Next question. Okay, next question. Okay. Ano ba ang namatay kay Kristo? Ang kanyang katawan o kasama ang kanyang espiritu? Okay. Katawan, siyempre. Ano sabi sa Ecclesiastes? Ang katawan, yun yung namamatay. Yung espiritu, bumabalik sa Diyos yun. Baka naman meron kang doktrina ng spiritualism. Yung tao pag namatay, paikot-ikot lang. Nako, delikado yun, Brad. Paganismo doktrina yan. Tandaan mo, ang tao pag namatay, patay yun. No? Ngayon, pag binuhay yun. Ganun yun. Kaya ang namatay, siyempre yung katawang may kamatayan. Next question. Okay, next question. Okay, sabi mo, dahil ang namatay ang katawan, so tanggap mo na si Kristo ay hindi namatay sa espiritu. Yes or no? Hindi namatay sa espiritu. 10 seconds. Ang espiritu, kung ang pinag-usapay kamatayan, yung espiritu, yung hininga yun, yung diwa yun. Nawawala yun, nababalik sa Diyos yun. Yung katawan yung namamatay. Iba naman. Okay. Next question. Alam mo ba na sa Hebreo 7:3 sinabi daw na si Kristo no ay tulad ni Melchizedek na walang pasimula. Alam mo, hindi mo alam? 10 seconds uli. Ang tinutukoy kasi doon na walang pasimula, yung lahi ng pagiging saserdote. Hindi si Melchizedek hari nga ng Salem, paano naging walang pasimula? Hindi lang na-search yung kanyang talaan ng lahi. Next question. Okay. Next question ko. Okay. Si Kristo ba sinasamba ng mga alagad nung una bilang tao o bilang Diyos? 10 seconds. 10 seconds. Oo, nirirespeto siya bilang hari, bilang anak ng Diyos. Wala doon sa tanong mo. Wala doon. Mali lahat. Tanong mo pareho mali. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. At dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jamaica Sara. Sabi niya napakalinaw, may tao sa langit, si Kristo. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon, absence from the body, presence with the Lord. Shoutout din kay John Christian, si Jesus Christ ay tao ayon sa nakasulat sa Biblia. At Mohamed Velantura, ayan. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Jeffrey sa kanyang pagiging negatibo patungkol dito sa Diyos, si Jesus. Pastor Jeffrey, your time start. Okay, maraming salamat. So mga kapatid, napakaliwanag po. Napansin yung mga tanong niya, puro alam mo ba? Tapos yung kadugtong naman, luto na tanong. Pero mga tanong na wala naman pong pinagbatayan. Yun daw Pilipos. Alam ko daw ba na dati, sabi niya bago panganak ni Maria ay Diyos. Wala namang sinabi doon na bago panganak ni Maria, Diyos si Kristo. Dapat analyze mo kailan ba sinulat yung Pilipos. Ano ba yung konteksto? Ano ba yung kasaysayan ng buhay ni Kristo? Alam mo ba, na ang Panginoon Kristo ay pinuklamang anak ng Diyos. Nung si bautismuhan, simula doon, hindi niya inaring panangnan yun. Kundi ang ginawa niya, patuloy siya na nagpakumbaba.
Yun po yung kahulugan noon, hindi po yung doon sa before panganak ni Maria. Tandaan mo kapatid, yung Diyos hindi pwedeng pumasok doon sa tiyan ng babae. Yung sinasabi mo na yung Diyos mo walang imposible. Ibig sabihin, kaya mamatay ng Diyos mo? Walang imposible? Oh, maano lang po yun masyadong hindi inuunawa kasi yung salitang walang imposible sa Diyos. With God nothing is impossible. Ang sinasabi doon na with God nothing is impossible, kasi si Maria, nag-iisip siya paano siya magdadalang tao wala siyang asawa. Ngayon, kaya sabi na with God nothing is impossible. Bakit? Kung yung lupa nga, ginawang tao, yung tadya nga, ginawang Eva, mula nga sa wala, tapos nagkaroon ng sanlibutan. Yan yung sinasabi mga with God nothing is impossible. Di ba? Si Sarah nga matanda na. Hindi na pwede magkaanak, pero nagkaanak pa. Yan yung mga sinasabing with God nothing is impossible. Ang dami niya sa Old Testament. Kahit sa panahon natin ngayon. Di ba? With God nothing is impossible. Meron dito nanonood na isang magiting na pastor. Nakapagbuhay po siya ng patay sa kanyang kasaysayan ng buhay. Pero hindi siya Diyos. Bakit? With God nothing is impossible. Kasi ginamit siya ng Diyos para makita yung mga kapangyarihan ng Diyos. Ganun din yung ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung sinasabi kanina na dinatnan ng salita ng Diyos. Naniniwala naman ako dun Pero wag mo ituring na yun yung pagiging Diyos ng Ama. Yung pagiging creator o yung everlasting. Yung sinasabi na lahat ng dinatnan ng salita ng Diyos ay Diyos, that is a principle of restoration ng lost image and likeness of God in humanity. Dapat mo maunawaan kapatid, dapat natin maunawaan, ang tao nung nalangin ay ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin, nasa Diyos sila sa kalikasan at kalagayan ng kanilang karakter. Hindi din sila namamatay. Di ba? Pero nagugutom sila. Kita nyo, nagugutom yung mga tao. Kaya nga may pagkain kita nyo? Anong kalagayan ni Jesus ngayon? Kalagayan din ni Adan. Ito nyo nung mabuhay si Jesus, mayroong butas yung kamay. Kung espiritu hindi dapat hindi na nahawakan yung butas. Kasi nag-transfigure na yun. Tapos yung katawan na yun na pumasok doon sa silid, na sarado, yun na mismo umakyat sa langit, nakita nila. Di ba? So madami mali talaga pagkaintindi po ng ating afirmatibo sa kanyang tinayo. Kaya anong conclusion natin? Ang katangian po ng Diyos walang pasimula. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ikaw ang Diyos. Pero ang ating Panginoon Jesucristo may talaan ng lahi. Klarong-klaro po yan. No? Na ang Panginoon Jesucristo, Mateo 1 at 2, may talaan ng lahi. Pagkatapos, klarong sinabi, dinadalang tao ay sa Espiritu. Hindi sinasabing ang dinadalang tao mo ay Espiritu. Wala pong ganon. Bukod ang Espiritu, bukod po ang taong si Jesucristo. At pag sinabing Jesus, pag sinabi pong Jesus mga kapatid, pakatandaan natin, ito po ay pangalan na ibinigay at pagkakakilanlan doon sa bata, sanggol, dinalang tao ni Maria na ipinanganak niya sa pasabsaban. Kaya po, wasak, iba ang stand po ng ating afirmatibo. Sa tema pa lang, wala na. Kasi ang pinapatunayan niya dito si Jesus na Diyos. Pero pinapatunayan niya, dati daw Diyos. Hindi naman po yung tema Kaya madami hindi manalo-nalo sa atin pag sa debating ito. Bakit? Kasi ang pinapatunayan nila si Jesus. Pero ang tema nila, pero ang mangyayari, ang pagpapatunayan nila, dati daw Diyos. Pagkatapos sa bagong tipan, lito na kung Diyos pa rin ba o hindi. Di dapat hindi yun ang tema. Okay. Kaya po, for the conclusion, ang Diyos walang kamatayan, ang Diyos po ay walang kamatayan, si Kristo po ay namatay. Ang Diyos po ay walang pinagmulan. Tandaan niyo po yan, walang pinagmulan, walang kamatayan. At isa lang, ang Diyos po ay isa lang. 1 Timothy, yung binasa natin, 2:5, may isang Diyos, only one God, at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya hanggang sa langit, nananatili po siyang tao ngayon. Pagbalik nga niya, may sugat pa rin yun Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Samuel Tahuda ng MCGU bilang affirmative na Diyos si Jesus. Your time start now. Okay, maraming salamat. No? So, ang ating pong kaibayo ay talagang lihis sa ating pinag-uusapan kasi hindi niya pinatutunayan na na ang ating Panginoon ay Diyos daw, kundi sinasabi niya tao. So wala pong pagdududa, ang ating Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao po at hindi po yan ang ating paksa ngayon, kundi ang paksa na ating Panginoon sa Kristo ay Diyos.
So nung ginamit natin kanina ang John 10:34-35, ano sabi niya? Yes, Diyos daw po yun. So siya pala, tanggap pala niya no, na yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos ay tinatawag na Diyos. So, kaya doon pa lang, aminado siya mismo na dito sa aming timang pinag-uusapan na ang ating Panginoong, ang ating si Kristo ay Diyos. So, klaro na siya mismo umamin na Diyos ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay tumanggap ng salita mula sa Diyos Ama. So, yan, maliwanag po yan. At saka, yun po namang sinasabi niya na napunta di umano sa sa pre-existence. So, siguro hindi niya alam na mismong si Kristo ang nagsasabi na siya ay mayroon ng kaluwalhatiang tinanggap, siya ay naghahari na bago pa man pumasok ang sanglibutan. Kaya yun, nagpapatunay talaga na ang ating Panginoong Kristo ay mula sa eternity o yung tinatawag na panahon na walang pasimula, walang hanggan. Na yan din po yung sinasabi sa Mika 5:2 na ayaw basahin ni Jephthah, no? Yung huling sugnay sa Mika 5:2 na binabanggit na yung lalabas sa Huda ay mula ng una, mula ng walang pasimula, yun ang kanyang ayaw banggitin. Dahil yung pagiging mula ng una, mula ng walang pasimula, yan ay katangian ng isang Diyos na yan din mismo ang katangian ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya yung hinuhulaan sa Mika 5:2 at siya rin yung Diyos na hinuhulaan naman sa 43 ng Isaya na hindi masagot ni Jephthah ng diretsahan. Na nasagot niya ay hindi ko alam, 10 seconds. So yun nagpapatunay na hindi siya sigurado sa kanyang tinututulan sa gabing ito, kundi sumang-ayon pa siya na ang mga tumanggap ng salita ng Diyos ay Diyos. At ito pa isa sa mga mali no, na kanyang sinabi na ang ating daw Panginoong Kristo ay meron pa rin katawan at dugo doon sa langit kasi yun pa rin daw yung inakyat. Pero maliwanag, binanggit natin kanina sa Revelation 1:13-17, ibang katawan ang taglay ni Kristo sa langit dahil yung katawan na yon, yan yung sinasabi ni San Pablo sa Filipos 2:6, no, na siya bago siya gumamit ng katawang tao dito sa lupa sa Filipos 2:7, siya ay nasa anyong Diyos. So siya ay mayroong maluwalhating katawan na hindi nasisira. Ang katawan po yun po ay nasa kalagayang Diyos at hindi po yung tao at yun po ang talagang kalagayan ng ating Panginoong Kristo pagbalik niya sa langit na yun din yung nakita ni Juan sa Revelation. Kaya nagpapatunay lamang ng ating Panginoong Jesus ay talagang Diyos sapagkat siya sa langit ay hindi nagugutom, siya sa langit ay hindi nauhaw, siya sa langit ay hindi napapagod at lalong-lalo na siya sa kanyang kalagayang espiritu bilang Diyos ay hindi po siya namatay. Na sinang-ayunan naman ng ating kausap na ang namamatay lamang pala, yun lamang katawan, pero yung kalagayan ni Kristo bilang kaluluwa ay hindi po yun namatay, kaya hindi po yun taliwas sa sinasabi sa Timoteo na ang Diyos ay walang kamatayan. Ang namatay lamang yung katawang tao na kanyang ginamit nung siya ay nangaral ng personal dito sa mga tao sa sanlibutan. Pero bago siya nangaral ng personal sa madla, sa lumang tipan pa lamang siya ay nangangaral na nasa kalagayang espiritu ayon sa unang Pedro 1:10-11. Kaya yun papatunay na ang pagkakaroon ng kalagayang espiritu, yun po ay kalagayang Diyos na sinasabi naman ni Kristo sa John 4:24. Kaya wala pong pagdududa, ang ating Panginoong Kristo ay umiiral na noong una, nagkahari na, at ngayon na bumalik siya sa langit, ay taglay niya ang maluwalhating katawan, walang laman at dugo na gaya ng nakita natin ngayon kay Jephthah na may kasiraan pa. Kundi yun ng walang kasiraan na yun po talaga ang kanyang original na anyo noong una, na ang sabi sa Biblia, yun po ay anyong Diyos. Kaya kahit nung siya ay nagkatawang tao, tinatawag pa rin siyang Diyos. Kaya wala pong pagdududa, ang ating Panginoong Kristo, nagkatawang tao man, tinatawag pa rin ang Diyos, at pagbalik niya sa langit, siya ay bumalik sa kanyang original na kalagayan na anyong Diyos. Kaya yun po, hindi po natibag ng ating kalaban, ng ating pinapatunayan sa gabi pong ito. At pasensya na po sa aming aso. May time pa para siya. Sige po, okay na po yun. Nag-iingay yung aso namin. Sorry po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid between MCGU and PAM mga kapatid. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. Brother Sam, salamat muna bro.
Yes po, marami pong salamat no sa lahat po ng nanood sa debate po namin. Sana po ay meron kayong natutunang bago at tama sa gabing ito. At salamat po kay Brother Rasya no sa pagpapagamit sa kanyang platform no para may pahayag natin ang katotohanan na pinapangaral ng ating Panginoong sa Kristo. At salamat din sa ating kaibayo kay Pastor Gypty no. Nasa pamagitan naman ay naging tulay po ito para makapagpahayag tayo ng katotohanan. At salamat po sa Diyos no, sa kaalaman na kanyang ibinigay sa atin. At sa lahat po ng mga gusto pang makaalam sa mga aral na sinasampalatayan na ng MCGO, ay pwede po kayong mag-search sa YouTube. I-search lamang po aking pangalan, Samuel Tahuda. Nandoon po lahat ng record ng aking mga debate. Doon niyo po makita pag meron kayong gustong malaman at gustong panoorin muli no, sa aming mga paksa. Okay po, sorry po dahil maingay po talaga ang aso namin. Pasensya na. Salamat po muli sa lahat. Okay, at syempre, Pastor Jeffy, pasalamat din. Yes, magandang gabi muli sa inyo lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan, maraming salamat po na una sa nag-iisang tunay na Diyos na muli tayo nakapagpahayag ng katotohanan. At syempre, sa atin pong kaibayo, Pastor Samuel, maraming salamat din sa iyo, sa iyong mga presentasyon. At kung may nasalita man ako na hindi mabuti, nakakasama ng iyong damdamin, na nakaka Akala ko ako nawala. Nawala. Jeffy. Baka nag-run out or something. So mga kapatid, siguro ako na lang yung magpapasalamat kay Pastor Jeffy. Salamat sa lahat ng taga-PAM, sa lahat ng nag-comment siguro mga kapatid. Maraming salamat sa panonood at Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito sa aking platform mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or manghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Sam Tahuda. nawala. Ayan. So pasalamat bro Jeffy. Nawala. Nawala ako ng so yun. Salamat ulit sa inyo lahat no, Pastor. Sorry kung meron ako mga nasabi o na masakit o hindi man nakakaganda sa iyong damdamin. Sa lahat po ng nanood, nawa minapulot po kayong aral at leksyon sa gabi ito. At gayon din kay Pastor Eric, parang lagi niya akong sinashoutout. Hello bro. At sa inyong lahat po dyan mga kapatid. So gusto ko lang ulit magbatiin ang lahat po ng kalib ng PEM at ng Prophetic Advent Movement, Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din po sa lahat na po ng kaanib at kapastoran ng Church of God, Revival of All Nation, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Siyempre, kahit po hindi tayo magkakaisa sa panahon ngayon, isa lang po ang ating hiling at dalangin na sana magkaisa tayo, magbalik loob tayo sa katotohanan, sa nag-iisang tunay na Diyos. Balikan po natin siya. Matagal na po siya naghihintay sa atin. Sana bago mahuli ang lahat ay tayo pong lahat ay makapanumbalik at kumilala na meron lamang nag-iisang tunay na Diyos. So maraming salamat ulit Bro Rasha. Siguro last na debate ko na lang muna sa Sunday. At yung mga gusto maghamon sa akin, pwede po ulit tayo mag-resume ng debate natin after po ng mga anak ng misis ko kapag na-plaster ko na po ulit yung aming mga sitwasyon at kalalagayan. Okay, muli tatanggap na ulit ako ng debate. So sa ngayon, last debate ko ay sa Sunday. Sana abangan nyo po kasi chief apologies yung aking makakaharap sa Sunday. So yun, Bro Samuel, good night, and Bro Rasha, salamat ulit sa iyo at sa lahat. Magandang gabi. God bless mga minamahal na mga kaibigan. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat again sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito ng magre-review. So, kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, mag-PM kayo sa akin mga kapatid. Please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates mga kapatid. Search nyo lang yan. Paki-follow na din ako, Samuel Tahuda and Pastor Jeffy. Pwede nyo silang i-follow sa kanilang kanya-kanyang mga profile kasi nagpo-post din sila ng sarili nila doon sa mga kung ano man yung pananampalataya nila. So pwede nyo bisitahin. At sa akin din, paki-follow na din ako mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.
Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You